Okay, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Lunes, April 7. At sa araw na ito ay tayo ay muling dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning. At tayo ngayon ay tutungo sa talata ng Acts o mga gawa, 4 verse 12, at pamagatan natin itong Jesus, the only way to salvation. At sa ating pagbabasa at pananalangin, tayo ay sasamahan ng aking partner ngayong araw nito. God's morning mga kapatid, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay bumasa sa mga gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming maghapon na tatahakin at aming mga gagawin sa aming kanya-kanyang trabaho, Panginoon, kanya-kanyang bahay. Samahan mo po ang bawat isa at ang mga estudyante na pumapasok sa eskwelahan. Samahan mo rin po. Panginoon, inilalapit din po namin sa inyo ang mga may sakit, Panginoon, na pagalingin niyo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan ng katawan. Maraming salamat po, Panginoon, sa complete healing na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila. Ganon din, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal at paggabay mo sa bawat isa sa amin, sa kaligtasan at pangako na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito po ay aming itinataas sa inyong pangalan. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin natin po ng Diyos. God morning, Ate Carmeline. Nyo. At sa ating pagpapatuloy ay sabi nga doon sa Amplified Version, and there is salvation in no one else. Wala na daw, for there is no other name under heaven that has been given among people by which we must be saved. Napakalinaw ng talata. At dito sa ating talakayan ngayon ay ito ay nagpapatungkol sa tanging daan, only way ng kaligtasan. Sabi nga, ang mundong ito ay pasama na ng pasama, at nakikita natin ang pagdating at ang propesiya ng ating Panginoong Jesucristo mismo ay siyang susunod na magaganap. At ang ating kaligtasan ay nakabase sa kanyang pangalan. At mula dito sa ating talatang ito ay naglalahad sa atin ng napakahalagang katotohanan na siya ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Ang kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus o ng Yeshua o ng Jesus, ang pangalang ito ay hindi basta isang pangalan lamang. Ito po ibinigay ng Diyos mismo sa mga tao upang tayo ay maligtas. Yan ang purpose, Yan ang layunin ng ating Panginoon Diyos. At sabi nga po dun sa Isaiah 9:6, ito po ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang titulo, kundi katuparan ng pangako ng Diyos. Tunghayan po natin yung Isaiah 9 verses. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibinigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Amen. Napakaganda, It's not only a title, balit may purpose. Ang purpose na tayo ay iligtas, at ang purpose na siya ang maging daan natin. Dito rin ipinapahayag ito na ang pangungusap, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus
ay ipinakita po at ipinahayag ng anghel kay Jose na nangangahulugang na ang pangalang ito ang siyang ating nabasa rin kanina sa Isaiah 9 verse 6. At ito nga ay ang Yahweh, ang tagapagligtas. Ito po ay direktang hango sa kalooban ng ating Panginoon Diyos upang tayo ay hindi mapahamak. Sabi doon sa Matthew 1 verse 21. Matthew 1, 20. Ayan. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y nananalig sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Mateo 1:21. Uy. Sorry po. 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. Napakaganda ng hangarin ng ating Panginoon Diyos. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon Diyos na siyang nagpapatungkol sa tanging daan o sa tanging kaligtasan ng bawat sangkatauhan. Ang pagbibigay ng pangalang ito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at otoridad ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga pakadakila na at mapalad na tayo ay naniniwala at nananampalataya sa pangalang ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Ang pagbibigay ng pangalang ito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at autoridad na magamit natin, no? At ang pangalang ito ay sumisimbolo sa kanyang pagka-Diyos at autoridad bilang tagapagligtas. Sabi nga doon sa Philippians o Philippos 2 verse 9 hanggang 10. 9. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Amen. So, yan po ang kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi tayo magpupuri sa Kanya, yan po ang nakatakda ng ating pagpupuri. At nararapat na siya ay ating sambahin at purihin sa espiritu ng katotohanan. Ang Diyos ang nagbigay ng kanyang sariling kapangyarihan sa ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay kakaiba at walang katulad. Walang ibang pangalan ng tao na ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. At doon sa ating talata ngayon sa Acts 4:12, sabi nga, walang reliyon, walang leader o ritual na makapag-aangat sa kasalanan maliban sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito yung ating pagtanggap sa Kanya. Ito ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga doon sa John 14 verse 6, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Ang kanyang pangalan, ang tanging tulay, the bridge, sa pagitan ng makasalanan at ng Diyos. Tandaan natin, ang kasalanan ay kaaway ng Diyos. At sa ating mga kasalanan na ito, nahihirapan tayo pagtagumpayan. Subalit meron tayong Jesus na siyang magiging tulay natin upang tayo ay makarating sa ating Panginoon Diyos o sa kalangitan. Ang pagbibigay ng pangalan ng ating Panginoong Jesus ay isang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi nga doon sa very popular verse, na hindi talagang undefeated Bible verse, na marami ang may like verse nito, doon sa John 3:16.
3:16. John 3:16. What? Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ganun tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Kaya kaya niya isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak, ang Kristo, upang tayo ay maging katulad din niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagbibigay ng pangalang ito ay nagpapahiwatig ng isang espesyal na ugnayan. Kaya nga kailangan natin siyang tanggapin bilang our personal and Savior dahil espesyal ang pagkatawag sa atin. Dahil espesyal ang pagkaligtas sa atin. Na marami pa rin ang hindi naniniwala, ang hindi nakakaunawa. At yun ay nakakalungkot. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan na itinutukoy dito ay ang kaligtasan mula sa kasalanan ng kamatayan. Sabi nga, pag namatay tayo, di ba? Sa Luke 16, sinasabi ron, 2 lang ang pupuntahan natin. At nakakalungkot. There's no other chance. Sabi nga, may bangin sa pagitan nun. At ang bangin na yun ay imposible. Ang kanyang pangalan ay sandigan at ang mga naghahanap ng kapayapaan at kapatawaran ang siyang makakatagpo ng kaligtasan ito. Sabi nga doon sa Proverbs 18 verse 10. Sa pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Amen. At yung pangalan yan ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang pangalan o pagtawag sa kanyang pangalan ay nagpapakita ng pagtitiwala sa kanyang kakayahan na magligtas. Sabi nga sa atin doon sa Romans 10 verse 13. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Amen. At yan ang pangalan yan. Ang siyang kaligtasan. Ang siyang buhay. Ito ay hindi isa lamang masasabi nating pansamantalang paglaya, kundi isang panghabang buhay na kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng 1 John 5 verse 11. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen. Sabi, ang buhay na walang hanggan, at ito'y matatagpuan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Napakaganda, napakadakila. Sabi nga, at sabihin na natin, napakadali. Pero kahit na sabihin natin ganun kadali, marami pa rin ngayon ang tao na hindi naniniwala o nagwawalang bahala sa katotohanan ito. O masasabi natin walang pananampalataya. Kailangan po natin ang pananampalatayang ito. At ang pagtanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay nangangailangan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, sabi ng Romans 6:23, Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ang kanyang muling pagkabuhay ang siyang garantiya ng ating pagkabuhay na muli. Sabi nga, walang labi na nakita doon sa tomb na nangangahulugang He is risen. Dapat tayong maniwala na ang ating Panginoon Diyos, ang anak ng Diyos, na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At muling,
na buhay. Ito ay dahil sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At ang kaligtasang ito ay regalo ng Diyos na dapat po nating tanggapin. Dahil ito ay isang biyaya o grasya ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat at hindi natin ito makukuha sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Sabi nga sa atin ng Ephesians 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Hindi natin kayang ipagyabang ang mga bagay nito. Sabi nga doon sa ating binasa kanina sa John 14:6, ang ating Panginoon ang siyang daan. At sa talatang ito na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ibig sabihin walang ibang paraan para makarating sa Diyos. At wala nang ibang tao, reliyon o sistema ng paniniwala na magbibigay ng tunay na kaligtasan. He is the only one. Jesus Christ is the only one. At napakahalaga po ng ating desisyon sa oras na ito. Ang kahalagahan ng pagpili. Ang pagpili ng ibang daan ay hindi hahanto sa tunay na kaligtasan. At ang sino man na tumanggap sa Kanya ay may pangako na kung siya ipipiliin natin, nakakagarantiya po tayo. Dahil ang Diyos natin ay tapat. At hindi tayo kahit kailanman maaagaw ng iba. Dahil ang Diyos natin ang siya mismo na humahawak sa atin. Ang siya mismo na tumawag sa atin. Kung naririnig mo ang pahayag na ito, isang paanyaya at paalala ng Panginoon, natanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga ng John 10:29, Ang aking Ama ang siyang nagbigay sa kanila sa akin at lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Amen. Dahil si Kristo ang ibinigay sa atin, sabi Diyos sa John 3:16, at atin siyang tinanggap, sinasabi sa Romans 6:23, sabi nga, ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi maaagaw sa kamay ni Jesus o ng Ama. John 1:29, sabi ng Panginoon, tayo ay pinili at tinawag ng Diyos na bilang isang maging anak. At ang pagpili nito ng ating Panginoong Hesus ay ang tanging paraan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung naririnig mo ang panawagan ito ng ating Panginoong Hesus at ito ay iyong tinanggap, meron kang assurance at walang makakaagaw sa iyo. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. Ito po ay isang paanyaya ng pananampalataya. At sa ating talata ngayon ay nagpapakita sa atin ng isang imbitasyon na dapat po nating maniwala at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito ay isang panawagan sa ating pagbabago ng ating buhay at paglalagay ng ating pananampalataya sa Kanya. Sabi nga sa atin ng Philippians 3:14, Dahil ako'y lumuluhod sa Ama. Amen. Philippians 3. Mga taga-Epeso. Epos 3:14. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagtawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at buhay na hahantong sa langit. Amen. Ang kaligtasang ibinigay ni Jesus ay hindi pansamantala o masasabi nating ma-expiration. Parang bumili ka ng Yakult.
Diba, tinitingnan mo expiration. Bumili ka ng toyo, may expiration. Hindi po yan. Ito ay buhay na sumasalamin sa walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng pag-asa upang magtiis sa mga pagsubok at mabuhay ng karapat-dapat sa ating pagkatawag. Yan ang paghubog sa atin. Yan ang dahilan sa lahat ng ating mga paghihirap, sa lahat ng ating mga nadaranasan. Sa patuloy tayo maging tapat sa ating paninindigan. Tandaan po natin, bagamat kailangan nating magtiis, lagi po nating tatandaan. Ang kaligtasan natin ay hindi nakadepende sa ating lakas, kundi sa katapatan ng Diyos. Sabi sa atin ng 2 Timothy 2:13, Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Amen. Napakaganda ng talatang yon. Isang pahayag na nagpapakita sa atin na sapat ang ating pananampalataya at pagsunod sa lahat ng kanyang gawa. Dahil siya ay tapat sa kanyang salita. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, ang talatang ito mula sa ating pinag-aralan ngayon sa Acts 4 verse 12 ay papahiwatig sa atin ng kahalagahan ng pangalan ng Jesus. Sabi nga, in the name of our Lord Jesus Christ. Sa lahat ng ating ginagawa, ilagay natin ang ating Panginoong Jesus bilang sentro ng ating pananampalataya. Ito'y nagbibigay diin na ang ating Panginoong Jesus lamang ang daan patungo sa tunay na kaligtasan. At ang pagpili natin sa Kanya ay ang tanging paraan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay hindi nakatitiyak, maaari mong kaming tawagan, PM, upang tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Purihin natin Panginoon Diyos at ngayong umagang ito, nais ko namang ibigay ang pagkakataong ito para sa uling pananalita ng ating partner. Praise God! Magandang umaga po muli sa ating lahat. Napakaganda po ng ating napag-aralan na ang kaligtasan po ay matatagpuan natin sa ating Panginoon lamang. Wala nang iba. Wala nang ibang pangalan kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. At paano tayo maliligtas ay sa pamamagitan lamang din ng ating Panginoon. Ang regalong kaloob po sa atin ng Panginoon ay hindi tayo karapat-dapat, ngunit sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na nagbayad ng kanyang dugo ay tayo ay naligtas. Kagaya nga po ng nasabi kanina, ito ay walang expiration. Kaya kailangan nating panatilihin ang pananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat sa pananampalataya natin sa Panginoon, doon lamang tayo maliligtas. Hindi po sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya ibahagi din po natin sa iba ang ating mga natutunan na ang Panginoon lamang ang makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Ayun lamang po. Amen. Purihin natin Panginoon Diyos at ngayon sa umagang ito, nais din naman nating pasalamatan ating mga kapatid online. No? Siyang nakasama natin via Facebook. No? At ito ay pinangunahan tayo ni Ate Carmeline Tanyo, siyempre, dito sa United States of Concepcion, San Pablo City. Yan. Kay si Ate Marta ng Bulaking Chao. God's morning din, Ate Marta. Salamat sa iyong pagbati. At pagbati rin ni Ate Marta sa ating lahat. Siyempre kasama rin natin si Ate Cindy Mercado. Yan. At ang Kuya Chris, no? Pagaling, Kuya. At pagbati ni Ate Cindy sa ating lahat. Good morning. No? At kasama rin natin si Brother Narvin Tolentino. Yan, aking kabatch sa Laguna.
College. Yan. At kasama rin natin si Nay Edna, no? Blessed God morning to my dear brothers and sister in Christ. Praise God. Amen. Ayan po ang pagbati ni Nay Edna, no ho, Rosena mula sa Liliw. At ganun din ang ating Kuya Chris, pagbati sa ating lahat ng God's morning. Yan. Kasama din natin, no? Pagbati rin ni Brother Chris, ni Kuya Chris, kay Ian Artillaga, kay Mark Anthony Benaluz Artillaga. Kasama rin natin ang ating kapatid, kaibigan, at ating matalik na kaibigan, no? Si Brother Mike Biray at ang buong Biray family. Shoutout dyan. At God bless, bro. At pagbati rin ni Kuya Chris kay Jerome Artillaga, kay Julius, yan. At sabi nga ni Ate Marta, Amen, purihin ka, Panginoon Jesus. Amen. At pagbati rin ni Kuya Chris kay Kuya Louie. Kuya Louie, mapapalang umaga. Kay Louie Salang, yan. At kay Pastora Fe, syempre, pagaling, Pastora Fe. Miss na namin kayo. Yan. At ang Ate Joy Artillaga. At syempre ang Ate Kakay, pagbati rin kay Marife Alejandrino, ang may bahay ni Brother Ian, yan. Kay Mayan, kay Dayan Artillaga, yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At syempre ang aking Ate Lilibet Chua dyan sa Alamada. God's morning, Ate Lilibet, at sa kay Uncle Sid, no, na nag-birthday. Yan, birthday kahapon. Yan. At ang syempre kasama rin natin ang Nonoso family. At yan, sila kay Tony at si Ate Nela Nonoso. Yan. At syempre ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. Pagbati nga niya sa ating lahat, God morning everyone. Yan. At sabi natin Marta, to God be all the glory. Yan. At yan, kasama rin natin si Pastor Ape. Yan, na ating miss na. Yan. Pagaling po, Pastor Ape. At ngayong umagang ito, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon dahil pinubuksan mo kami ng isang katotohanan na nasusulat sa iyong talata sa Acts 4:12. Na salamat sa devotion ito at sa pagkakataon na kami po ay matutunan namin sa iyong paglalahad sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat Panginoon, at ako po'y nagamit ninyo upang magdala ng mensaheng ito. Salamat Panginoon, at we acknowledge Lord na ang mensaheng ito, ikaw lamang Panginoon ang pinagmulan, at sa iyo Panginoon bumubukal ang tunay na pagpapala. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na pinapakita mo ng isang daan. Hindi mo kami iniwanan Panginoon upang kami Panginoon ay maghanap. Binigyan mo kami ng isang daan na magtutungo Panginoon ng kaligtasan sa aming lahat. Lord, aming pong dalangin, Panginoon, sa aming mga kapatid na wala pang relasyon sa iyo, ay magpatuloy ka, Panginoon, ng pagbibigay ng kalakasan at pagbibigay ng kalinawan sa mga tao, Panginoon, na wala pang relasyon sa iyo. Umaaring natutulog, umaaring isinasawalang bahala ang mga mensahe ng iyong salita. Lord, ang amin pong dalangin ay pagkalooban mo sila, Panginoon, o ang bawat isa ng understanding upang makita namin at matutunan namin ang mga dapat po namin gawin. Kung kami man po ay nagkukulang, salamat sa kapatawaran na iyong ibinibigay at patuloy na paghuhubog upang kami, Panginoon, ay makaahon, Panginoon, sa mga pagkakamali, karumihan ng aming buhay. Lord, tulungan mo po kami na mabago ang aming isipan, ang aming puso, at gawin din ang aming mga gawi, at maging tunay kami na yung tagapaglingkod, tagapagdala na yung salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya at awa na siyang nagbibigay sa amin ng nagtutuon ng kalakasan upang magawa namin ang mga bagay na iyong iniaatas sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, subalit pinili mo kami, Panginoon, upang ang kaligtasan ito ay aming maranasan. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at dalangin namin ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na dumaloy sa bawat sangkatauhan. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen and amen. Mga kapatid,
purihin ating Panginoon Diyos. At dahil dyan, let us shout the shout of victory. It means na pag sinout natin yan, naniniwala tayo sa proteksyon ng Panginoon Diyos, sa kagalingan ng ating Panginoon Diyos, at sa provision ng ating Panginoon Diyos. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.